Gandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Kagagaling lang po namin nitong nagdaang araw sa Palawan. Ang plano lang po namin sana mag-unwind. Tinaon sa bagyo, na-delayed yung flight, pero ang goodness ng Panginoon nagpatuloy. Even nung kami po ay papaalis na, medyo na-delayed pa rin ng konti dahil po sa weather condition ng Manila tungo sa Palawan. But then, because siguro, nakita ng Diyos yung eagerness po namin na ipagpatuloy ito at kung kailangang maiwan na sa airport, maghintay na lang po doon hanggang kinabukasan at doon na matulog, yung kasama ko pong tatlo on the go po sila. So, when we're about to take flight, excited. Pero nung umangat na po eroplano, ang liit lang po pala ng eroplano na aming sinakyan, malakas na po yung turbulence. May napapasigaw na po. May napapasigaw na po dahil siyempre hindi mo inaasahan yung ganon. Dahil tabi ko po yung bintana, kitang-kita ko po yung papalapit na papalapag na. Pero yung malapit na pong papalapag, yung po pala ang lakas ng turbulence niya. Kaya sabi ko, doon ako medyo kinabahan. Lalo na po nung pagbaba ng eroplano sa gulong, parang nahulog po. Nung nahulog, ayun, may mga sumisigaw na. Pero nandun na po kami sa Palawan. Wala po kaming plano na magmisyon. Wala po kaming plano na to conduct any services. And I was praying to God na sabi ko, Lord, hindi dapat nasasayang yung aming pagdating dito. Isa lang po yung aming nasiran. Sa mga araw nandun kami. At yung nasiran po namin yon, manager po ng McDo. Isa lang po ang McDo sa buong Coron, sa Palawan. At nakasama po namin siya ng isang araw, the whole day. At ang sarap ng sharing. Sa 22 loobin ng Lord, nandito yan. Yung taong pong yon ay dati pong dinisciple ni Ipoy nung panahon na nandito po sila sa Parañaque. Pero nakakatuwa ang ginagawa ng Lord kasi nung ipinapakita niya achievements niya, dinala kami sa mga lugar na nagtayo po siya ng volleyball club po doon. And he's the man kasi varsity po ito ng Olivares nung panahon po ng kanya pong pag-aaral. Ngayon, manager po siya doon sa ano. So nakakatuwa. Sa darating pong Tuesday naman, papunta rin po kami ni Pastora sa Davao. Ito po ay tinanong ko na po yung contact person po natin doon. Sabi ko, ilan yung expected na nandyan na? Sabi nga doon, sa amin pa lang po dito, nasa 80 na po kami. May mga pastors and leaders pa na darating. So, nandun po kami to mentor them. Of course, through ID Philippines, nakakatuwa ang ginagawa ng Lord kasi nga po nakita ko panahon na. Nung nandun po kami, halos sunod-sunod po yung text. Yung isang pastor po natin na inilagay dati sa Tarlac na disgrasya na matay. Bumangga yung motorsiklo po niya sa isang truck at dead on the spot. Sila magbayaw. Pareho silang lalaki. So, kakalungkot kasi nandun pa kami, may chat na naman, yung tatay naman ng isa po nating pastor na nasa abroad na po sila, namatay din. So galing Palawan, tuloy-tuloy po kami. Kagabi nasa mentoring po kami sa Tirona. Pagkatapos po, tuloy-tuloy po kami sa Amadeo. At meron pa ho mamaya, doon naman po sa isang kabataan po natin na sumasayaw dati na tuturo mga bata. Tatay naman po niya, namatay din. At mamayang gabi, doon naman kami sa lola ni Eva na sinakay sa ambulance para sana dalhin sa doktor, na disgrasya yung ambulance, namatay. So, ang daming katanungan. Yung punto na gusto mong masalba, kaya mo dadalhin sa maayos na kalagayan, tapos isang insidente o aksidente, biglang nangyari sa ganoon. There's a lot of questions. Siguro, why? Okay, bakit? Diba? Yung mga ganong katanungan, tinanong ko na po sa Panginoon. Nung sunod-sunod na 3 po sa aking apo namatay, na halos lang po yung 2-1 taon lang at aming mamahal sa buhay. At ang sabi lang ng Panginoon, nung ako nagpe-pray, anak, wala ba akong karapatan
na gawin ko ang gusto ko sa aking pag-aari. And then, with that depression na meron po ako noon, I was relieved. It is because the Lord Himself spoke to my heart clearly that He owns everything. Okay, so masarap maglingkod sa Panginoon at masarap na kay Kristo. Kasi yung panahon na nalilito ka sa sitwasyon, the Word of God mangungusap sa iyo and even God. Bakit maraming kabataan o mga taong nagsisuicide? Isa lang ang dahilan. Hindi nangusap sa kanila ang Diyos because they don't want to talk with God. Kaya nasunod pa rin yung kanilang kaisipan. That's why tragedy have happened into their lives. But to those people who ask God and let God control their lives, ito yung mga tao, in spite and despite sa mga problems na kanila pong pinagdadaanan, nagtatagumpay sila. Bakit? Kumilala sila sa Diyos. Amen. Kaya, kung titingnan natin parang masakit itong mga pangyayari, hindi ko na alam kung ano po yung aking saan ba ako. Sino ba uunahin ko? Parang gano'n. Sino ba pipiliin ko? Si Aida o si Lorna o si Fe? Parang gano'n lang eh. Diba? So hindi mo alam. But then, sabi ko kay Pastora, ngayong araw na to, hiwalay muna tayo. Kasi pupunta ka sa isang patay dito po sa Kabuko at ako naman pupunta ng Dasma, then mamayang gabi, doon po kami kina Eva. So, sabi ko, kailangan ito kasi wala na tayong panahon. Yung isang kapatid po natin, dinalaw kagabi, mamaya ang libing, hindi na po kami makikipaglibing. Sa Tarlac, hindi na po kami makapunta. Gusto sana namin, hindi po kami makapunta. Kasi yun sa pastor po natin. Bukod sa inaanak ko po sila, nung sila po'y kinasal, ako po yung nag-mentor dito kay Pastor Aloyda. Grade 6 pa lang po siya hanggang sa naging pastor. Binata po ako nung panahon na yon, may allowance ako. Yung allowance ko, aking binibigay kay Loida, makapasok lang sa pag-aaral. Kasi during that time, second year high school lang sabi ko, magpatuloy ka kahit fourth year. So sabi ko, itong allowance ko, gamitin mo ito, pagpasok o baon mo man lang sa school. Nag-graduate po siya ng fourth year. So, grade 6 yan nung nakilala ko, hanggang po sa lumago, sa edad. Ngayon po, siya po yung nagpapastor doon sa Tarlac. Asawa po niya yung namatay. And it so happened na ganun po ang nangyari. So, usap kami ni Bishop, wala kaming panahon talaga na makapunta, pero yung iba po natin mga kapatiran nakapunta po doon sa Tarlac. So sabi ko kay Pastora, kausapin mo na lang si Loida para ma-comfort siya sa sitwasyon niya. At October 4, nandun po kami. Sa gawain naman po yun sa mga kapastoran sa buong Tarlac. So, life must go on. Diba? Ang buhay, talagang sabi ng isang awit hindi niya sinabing laging umulan o hindi na umaraw. Bawat pagkakataon sa buhay, samantalahin po natin because we can never, hindi po natin kailanman maibabalik ang panahon ng kahapon. Kaya kung meron po tayong kayang gawin ngayon para sa kinabukasan, simulan mo na ngayon. Simulan mo ngayon. If you want your future maganda, ngayon mo na simulan. Because you can never tell what happens tomorrow. At ang sabi ng Bible, do not boast about tomorrow for you do not know what the day may bring forth. Hindi mo po pwedeng ipagmalaki o ipaghambog kung ano ka sa kinabukasan kasi hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa ngayon. Si Pastor George o Pastor Boying, naghatid lang ng hollow blocks. Sinamahan lang niya yung bayaw niya na maghatid ng hollow blocks kasi gamit tricycle. Itong bayaw niya, ang negosyo, gawa ng hollow blocks. Naghatid sinakay lang sa tricycle. Kaso, mabagyo po nung panahon na yon. At nung pag-uwi na po nila, doon na po nangyari ang trahedya, dead on the spot. So, ang katanungan ng marami, di ba pastor siya? Di ba naglilingkod siya sa Diyos? Di ba ang pamilya niya ginagamit ng Panginoon? Why God allow all those things to happen?
Pero katulad ng sinabi ko, it might. Kasi may nabasa ako sa YouTube yung bagong English ngayon siminat. Di ba? Siminat. So, itong si Boying, himinat naman, himinat. Maaring hindi po niya alam ang mga pangyayari sa buhay. Siguro ang puso lang niya gustong makatulong. Pero it happens. Nangyari yung mga bagay na hindi inaasahan. But then, all those things, kontrolado pa rin ng Panginoon. Amen. So today, ang buwang pong ito ay, topic po natin ay, ang tema po natin patungkol sa anticipating sowing and reaping. Anticipate sowing. Ibig sabihin, umasa ka na kapag nagtanim ka, aani ka. Okay, itong buwang ito. So, ang topic po natin, so yun ang tema po natin. So, ang topic po natin, because tayo nagtatanim, tayo ang aani, pagkatapos niyan, ano ang gagawin mo? Sa inani mo o sa itinanim mo? Okay, so it talks about stewardship. Sabihin nga po natin, stewardship. Ano yung stewardship sa Tagalog? Pamamahala o yung pinagkatiwalaan ka? Tama? Pinagkatiwalaan. Okay. So, pag may mga bagay na pinagkatiwala sa iyo, ibig sabihin pamamahalaan mo. Amen. Okay. At ang title po natin ngayon, yung theme natin, Anticipate Sowing and Reaping, ang topic po natin, it's all about stewardship, pero ang title po natin, The Business God. Bakit The Business God? Kasi may The Businessman. Di ba? Kung mayroong businessman, merong business God. Si God ba may business? Ang tao ba may business? Ang monkey ba may business? Kasi merong monkey business kung tawagin, di ba? Pag sinabing monkey business, parang business-businessan. Parang lokohan lang siya. So, Luke chapter 13, verses 6 to 9. Okay, so if you have your Bibles with you, pwede yung basahin sa Tagalog, o kung wala naman po, yan Tagalog, English, pwede naman basahin sa Bible, o kaya dito po sa aking likuran. Sabay-sabay po nating basahin to. 1, 2, 3, go. And he began telling this parable. A man had a fig tree, which had been planted in his vineyard. And he came looking for fruit on it, and did not find any. And he said to the vineyard keeper, "Look, for 3 years I have come looking for fruit on this fig tree without finding any. Cut it down. Why does it even use up the ground?" But he answered and said to him, "Sir, leave it alone for this year too, until I dig around it and put in fertilizer. And if it bears fruit next year, fine. But if not, cut it down." Sa ibang translation, kung bubunga siya, okay. Kung hindi, drop it dead. Diba? Kaya ang sabi niya, bakit tatamnan ng isang bagay ang lupa na walang pakinabang? So, ito yung istorya. So, ito yung istorya ng isang tao na siya po ay may business. Ang business po niya ay nagtanim po siya not for consumption, kundi po para sa negosyo. At ang ginawa po ng may-ari, sinubaybayan po niya ito na sa loob ng 3 taon mamumunga na. Pero ang sabi niya, for 3 years, I've been observing and going back to and fro into this place, but I find nothing. Sabi niya, itong punong ito dapat mamunga. Dapat kainin ko o dapat inegosyo ko. Kasi ang itinanim ko ay puno na fruit-bearing tree. Pero dahil hindi namumunga, sabi nga noon, sayang ang lupa. Sana tamnan na lang natin ng mapapakinabangan. Kesa sa ito, nagtanim tayo, mag-expect tayo, tapos wala naman, anong gagawin natin?
In short, stop doing things or stop continuing doing things that won't bear fruit. Lahat ng ginagawa nyo sa buhay, kung hindi ho ninyo napapakinabangan yan, stop. Ihinto natin. Amen ho ba? Kung magbo-boyfriend ka rin lang at wala kang planong pakasalan, ang boyfriend mo, stop. At kung manliligaw ka rin lang at wala ka rin plano na siya pakasalan, stop. Bakit mo sasayangin yung panahon mo sa buhay na meron pa sanang mas mapaglalaanang mabuti at maganda para sa iyong kinabukasan? Amen. So, ganun din sa mga nag-aaral. Kung wala kang planong magtapos, stop. Kasi gusto mo lang yung baon. Hindi mo lang niloloko ang magulang mo, niloloko mo sarili mo. So lahat ng ginagawa mo that won't bear fruit and it doesn't give benefits to you, stop mo na. Kasi mahihirapan ka. Nagkausap ako Sabi niya, Pastor, 2 po manliligaw sa akin. Nauhulog na po yung puso ko doon sa isa. Pero yung isa, parang unti-unti na rin. Diba sabi ko sa kanya, timbangin mo mabuti kung ano talaga ang gusto mo. Kasi mahirap magkamali. Once na nagkamali ka, ang resulta, hindi lang ngayon. Ang resulta, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Nagkamali ka ngayon, magbubunga yan. Dahil yon ang itinanim mo. And whatever you sow, you will reap it in due time. Ano ang bagay na itinanim mo, aanihin mo yan sa tamang panahon. Kahit kasalanan. Kasi ang sabi ng Bible, ang bunga ng kasalanan ay, so nagbubunga pati kasalanan. So everything we do, may balik po yan. Nagbubunga po yan. Pag nagtanim ka ng pag-ibig sa kapwa mo, aani ka ng kaibigan. Pag nagtanim ka ng galit sa kapwa mo, aani ka ng kaaway. Kasi everything we do, lagi pong may tutubo po yan. Kahit kasalanan na itinatago mo, bubunga at bubunga yan. Ang mahirap, yung sikretong yan na itinago mong matagal, pagdating ng panahon, akala mo liwanag. Kasi minaster mo na ang mali. Akala mo pagdating ng panahon, tama. Para kang nanood lang sa isang, sino nakapasok na sa inyo sa isang sinihan? Di ba? Ako lang ba? Di ba, pagpasok mo sa sinihan, ang dilim. Pero pag umupo ka na, nag-normal ni mata mo, ang liwanag na pala. Minsan, ganun ang kasalanan. Pag ginagawa mo pa rin lang, parang may conviction. Pero habang paulit-ulit na ginagawa mo, wala na yung takot. At akala mo, normal na lang yun. Beware of those things. Because what you sow is what you reap. Naalala ko yung kanta ni Vilma Santos nung araw. Ang pamagat, Sad Movies. Sino nakakaalam nun? Si Sister Jenny lang ba? Di ba? Pagpasok, wala pa. Pero habang tumatagal, lumilinaw, abay nakita niya yung boyfriend niya, kadate pala yung best friend niya. And so I had to, ano yung kasunod nun? I went to the show alone. Eh nung umuwi na raw siya, dahil umiiyak, and Mama said, hindi ko na alam yun. Sad movies always make me cry.
Di ba? Huwag niyo biruin si Master. Master niya na yan. Okay. So, this man had planted a fig tree, and the day has come for harvest. But when he saw the fig tree, walang bunga. Itong tao ito, negosyante. At alam mo yung mga negosyante, ayaw po nila na sa bawat araw na wala silang kita. Minsan uupo yan, nag-iisip yan ng strategy. At lahat ng nagninegosyo, pinaplano po nila bawat pagkakataon. Sa ibang bansa, 4 season po yon. So nagpaplano sila kung ano ang ininegosyo nila sa winter, sa summer, sa spring, or sa fall. Dito sa atin, dry and wet season lang. Kung ikaw ay negosyante, pag taglamig, ano ang dapat mong itinda? Kape, lugaw, sampurado, lomi, di ba? Mami, siomay, di ba? So lahat ng may init kasi taglamig. Pero pagdating ng taglamig, ano ang pwede mong ibenta? Pagdating ng tag-init, ano pwede mong ibenta? Di ba? So hindi mo pwedeng gawin, kumita ako ngayon sa halo-halo, taglamig ang tag-init ang panahon, dumating na yung taglamig, lamig pa rin ang ibebenta mo, hindi ka kikita. So ang negosyante, laging nag-iisip yan. Ano kaya ang mabili at gusto ng mga tao sa laman ng empanada na aking ibebenta? Di ba? Alam mo ba yung Coke? Yung Coke, nung bata ako, meron po yung patalastas kasi may tindahan kami sa province noon. Naglagay yung Coke ng nag-deliver sila, naglagay po sila ng parang karatula. Coke adds life. Di ba? So, bawat tao sa buong mundo, ang plano ng manufacturer ng Coke, bawat tao dapat, before mamatay, makainom ng Coke. At ang sabi noon, Coke adds life to fun fashion. So, bawat isip nila, sino sa inyo ang hindi pa nakatikim ng Coke? O para sa Coke, dahil nakatikim ka na, pwede ka nang umuwi. Sa langit na bayan. Ang tawag doon, strategy. Diba? So ang businessman na to, wala siyang nakita. Kaya ang sabi niya, putulin na. Magtanim tayo ng panibago. Sabi niya, why waste? Bakit natin sasayangin ang mga panahong ito sa walang kita? Kaya ang sabi niya doon sa tenant, patayin na, cut it down, at magtanim tayo ng mga mapapakinabangan. Ang businessman, dalawang klase po yan. Isang pangmatagalan, isang panandalian. Kung ikaw ay negosyante, anong gusto mo? Kita pang ngayon lang o kita panghabang panahon? Pag nagtanim ka ng mangga, ilang taon yan bago mamunga? 5, 7? Okay. Pag nagtanim ka ng munggo, tinanim mo ngayon, bukas may togi ka na. Kaya ano ang tanim mo? Munggo o menggo? Kasi pag nagtanim ka ng munggo, kinabukasan niluto mo na toge, ang kasunod nun, wala ka na. Ang mangga, maghihintay ka, patay ka na, pero mamumunga pa from generation to generation. Diba? So do not just think for today. Think of tomorrow. Not only for you, but even for the coming loved ones of yours to come. Sino sa inyo may kwento ang magulang na yung punong yon tanim pa ng lolo niya at buhay pa? Diba? Sa amin sa probinsya, umuwi kami, 2021, kasagsagan po ng nagbigay po tayo ng ayuda doon. Nandun pa rin po yung 2 puno ng mangga. Nung bata ako, isa lang sinasabi ng nanay ko,
pag ikaw nawala, tignan mo lang yung punong mangga na yan, kahit malayo ka, yan na bahay natin. Kasi yung puno na yon, pinakamataas na puno doon po sa barangay namin. 2 puno ng mangga po yan, pag malayo ka, parang Christmas tree po yan, nakaganon. So kahit malayo ka, pag nakita mo yon, yun na yung patutunguhan mo. Hanggang sa dumating kami, nung 2021, nakita ko, tumatanda na rin yung puno, maraming tapyas na ang ginawa ng bagyo, nakatayo pa rin. Ibig sabihin, yung nagtanim po kasi doon, tatay pa ng lolo ko. So namatay na yon, namatay na lolo ko, namatay na ang nanay ko, pero nandun pa rin. At kung ma-tiyempo na nandun ka at namumunga, mapapakinabangan mo pa rin. Kaya ang tanong ko, ano ba yung itinim mo sa buhay mo? Munggo o menggo? Kung may negosyo ka, hanggang kailan lang yan? Wala ka bang plano na yung negosyo mo ito o business mo, tayuan mo ng isang building para doon makilala ng tao? Pag gusto nila, alam kaagad nila, mayroon silang patutunguhan. May isang nanay noon, punta sa bahay, that was 1998 I think, dito. Nakikita ko siya, kami ni Pastora naglalako ng suman. Halos araw-araw suman ang lako. Tinawag namin siya, bili kami. Pero after 3 days, puro yun at puro yun, nakakasawa na. So sabi namin, Nay, sa iba sa inyo, kilala niyo ito. Si Nanay Teresita, na nasa Samar na. Sabi ko, Nay, baka po pwede naman na kung suman ngayon, baka sumunod na araw, baka naman pwedeng bibingka o kaya ibang putahe. Ang sabi niya, gusto ko yun, Pas. Kaso nga lang, kukunti puhunan ko. Nung panahon pong yon, ang 10 piso, pwede ka na pong mamuhunan. So sabi ko, Nay, meron akong 50 rito. Ibibigay namin sa iyo, pero bukas, pagdaan mo rito, dapat hindi suman lang, dapat merong karugtong. So may puto naman. May puto. Nay, sa susunod naman, lagyan mo rin ng dinuguan. So the point is, meron naman. Kaso nga lang, hindi nagtagal. Sabi ko, Nay, 1 linggo hindi kita nakita. Kasi pastor, nagkasakit na ako. Tapos yung puhunan ko, nagastos ko na rin. Kaya wala na. Diba? So yun yung mga negosyong munggo. Pag gusto mo ng mangga, kailangan alagaan mo yung maliit na bagay. Amen. So, una, God, the owner of soul. Because the business of God is soul. Kaya nga mayroong tinatawag na soul business. Lahat tayo na anak ng Diyos, ang negosyo po natin, kaluluwa. Tignan mo yung katabi mo. Tanong mo sa kanya, may kaluluwa ka ba? O labas ang iyong kaluluwa? Ang tao ba sa labas may kaluluwa? Ha? Paglabas mo rito, yung mga makita mong tao, may kaluluwa ba yan? So yun ang business mo. Kung yun ang business mo, pagtuunan mo. Parang ang sama ng tingin nyo sa akin. Parang ayaw nyo mga luluwa. Because that is the business of our Father, dapat yun din ang business natin. Sharing the Word of God. Kasi yung pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, ikinalulugod ng Diyos. That's the reason why hanggang sa krus ng Kalbaryo, inilaban niya tayo. Kasi alam niya, pag-aari tayo at business tayo ng Ama. Every soul is priceless. Every soul is precious. And every soul is potential. Bawat kaluluwa walang kasing
tumbas na halaga yan. Ang patakaran ng mundo, bibilhin ka, depende sa pagmumukha mo. Hindi ka pa pwedeng isali sa contestant ng beauty pageant kung hindi mo maipaisa ang standard ng mundo. Pero si Lord, isa lang standard niya. Kaluluwa. Kasi pag patay na isang tao, wala nang kaluluwa, wala na yun. Pero ang tao hanggat buhay, may kaluluwa. We have to share the Word of God. Kasi ganun kabilis. Kagabi nagkwento sa amin yung asawa nung namatay. Ang sabi niya, nagising, tapos parang nasusuka na nahihilo. Kaya sabi niya, itulog ko lang ito. Paghiga niyang ganon, saglit lang, humarok ng malakas, wala na. So, ganong kaiksi, ganong kadali. Sino nag-aakala? Di ba? Nasa ganong iglap ang isang tao na masigla, malakas, hindi nagpapadoktor dahil kaya naman, isang iglap, biglang nawala. Para tong iPad ko biglang nawawala, kailangan palitan. So, He wants an harvest of soul. Kaya nga kung mayroong manyakis, dapat solnyakis ka. Di ba? You are after ng kaluluwa, hindi multo ha. Hindi multo kasi multo yan daw yung mga kaluluwang gala. Hindi po. Tao. So, because He loves, mahal ng Diyos lahat ng tao. In fact, tayo ang masterpiece ng Panginoon. Sa lahat ng bagay na kanyang nilalang, He just created it with just the word. Let there be light, and there was light. Pero pagdating sa tao, He took. Di ba? Kumuha siya ng lupa, and He formed it sa kanyang mga kamay. At pagkatapos, hiningahan niya. At pagkatapos, ang sabi niya, my image will be upon this man. My image would be upon this person. Kaya yung imahe ng Diyos, nasa atin yon. Kaya napapansin nyo, kahit ang tao, walang takot sa sarili, pag dumating yung sitwasyon sa buhay, napapadyos ko po. Pag gagawa ng kasalanan, kahit papaano, mayroong kaba sa dibdib. Kasi, yun po yung naka-built-in sa atin na mayroong nagpapaalala ng mabuti at mali. Kaya tignan mo, kapag may isang bagay na gusto kong gawin at di ka sigurado, kinakabahan ka, hindi mo alam kung ang desisyon mo tama o hindi. So that's why you need someone and you need somebody to mentor you. Para sa ganun, hindi ka magkamali ng desisyon. Kasi no man is an island. God wanted us to have fellowship. Not only with Him, but even sa ating kapwa. Kasi gusto ng Lord, magpalakasan tayo. Amen. So He doesn't want. Ayaw niya na ang sinuman ay maglaho o mawala. God doesn't want anyone should perish. Ang gusto niya, everyone would come to repentance. But how these people, paano ang mga tao ito makapag-repent kung wala ka na magsabi sa kanila tungkol sa pag-ibig ng Panginoon? Of course, we are not condemning those people, but just sharing the Word of God is enough. Paano, Pastor, kung di sila maniwala? Hayaan mo sila. Kasi ang hindi nila paniniwala sa araw lang na ito, paano kung maniwala sa iyo? At paano kung kinabukasan nahanapin ka? May patutuo si Bishop kagabi. Pagdating niya doon sa isang bahay, umakyat siya at pagkatapos, winelcome ng mga tao. At ang sabi ng mga nandun, ay dumating na si Bishop. Yung mga nandun sa karaoke na nagkakantahan, biglang huminto at pagkatapos nagkawalaan. Kasi sa word na Bishop. So ang sabi niya, pagbaba ko, wala ng tao. Dahil lang sa salitang Bishop. Kaya ang sabi niya, patugtugin ulit natin, saksak ulit natin. At pagkatapos kumanta si Bishop,
Ang kinanta niya, isang linggong pag-ibig. Sino nakakaano? Sister Jean, alam mo ba yung isang linggong pag-ibig? Ha? Lunes, nang tayo'y magkakilala. Sabi ng mga tao, nakatitig daw sa kanyang ganon kasi bishop, kumakanta ng ganon. Martes, nang muli tayong magkita. Merkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, at inibig din kita. Biyernes, at puno ng pagmamahalan. Mga puso natin nag-aawitan. Sabi ng mga tao, nung Sabado, naglilipat na sila ron. Pumupunta na sila at nakikinig. Sabado, tampuhan, at pagsapit ng linggo, giliw ko, ako'y iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating. Pag alis mo'y sadyang kay bilis din. Di ba? Natulog ako at nang ako'y magising, wala ka na sa aking piling. The point is, nung matapos daw yon, nagsilapitan ng mga tao. Bishop, sabing ganun daw ng mga tao, bukod sa ang galing mong kumanta, nakuha mo yung aming kasiyahan. Bishop, sabing ganun, pwede ka bang mag-share, makikinig kami? Do not condemn people. Kung mangingisda ka, huwag mong bulabugin ng isda. Ang isda hindi lalapit sa iyo. Maglagay ka lang ng liwanag, doon pa lang ang isda lalapit sa iyo. Sabi ng Bible, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mahal ng Diyos ang mga tao. Huwag sasaktan ng kanilang damdamin. Huwag hatulan sila sa kanilang maling gawa. Just present the Word of God at hindi dapat taga ang salita ng Diyos sa kanila. Dapat makita nila sa iyo at maramdaman ang pag-ibig mula sa Diyos. Biro mo, pinapako na si Kristo, pag-ibig pa rin ang sinisagaw niya, Lord, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pinagtatawanan, pero nandun pa rin yung salita niya, forgive them, Father, for they know not what they're doing. Secondly, God, the owner of soil. If God is the owner of soul, God is the owner of soil. Para saan po ang lupa? Para pagtamnan. Para tayo ho ay magkaroon ng buhay, hindi lang ng kaluluwa, kundi ng ating pangangatawan. Nung nagkasala ang unang tao, ang lupa ay naisumpa. At ang sabi ng Genesis, out from your sweat, out from the sweat of thy brow, mula doon sa pawis ng iyong mga ulo, dahil ikaw ay magtatrabaho sa pamamagitan niyan at pagpapagal mo sa lupa, diyan ka mabubuhay. Pero when the Lord Jesus Christ was nailed at the cross, yung lupang naisumpa, nilinis na ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, naniniwala ako, bawat Kristiyano, anuman ang pasukin mong negosyo, pwede kang mag-prosper, pwede kang magtagumpay. Gawin mo lang partner mo si Kristo. Amen. Siya yung owner ikaw yung tenant. Kaya ang sabi ng tenant, huwag po munang putulin. Bigyan po ninyo ng 1 taon pa ako. Kasi ang gagawin ko, hukayin ko yung paligid niyan at tatamnan ko ng abono, lalagyan ko ng fertilizer para po yung ugat ay muling lumusog, baka itong taong to mag-produce ng bunga. Kaya ang sabi ng may-ari, parang hindi mo inalagaan. Kaya hindi pala namumunga, kaya anemic pala. Kaya nanlalamig pala, kaya nagbabackslide pala. Kasi hindi mo inalagaan. When you disciple people, let them feel love. Yung hindi mo sila i-disciple kasi may napagkasunduan lang kayong araw at oras na magkita kayo.
Pero pagkatapos nun, wala na. Kahit wala pa yung oras at araw ng inyong cell group, dapat yung contact nyo nandun. Yung mga hindi ko nakikita sa simbahan, sinachat ko pa rin. Kahit nagsasabi na, Pastor, sa Sunday, day off ko, punta ako, pagdating Sunday, wala. Hindi pa rin ako nagsasabi na, tuloy pa rin. Ang pagchat-chat, nangungumusta pa rin ako. Kasi hindi ko na sila marating. Yung iba dyan, sa abroad pa. At kahapon lang nagpakita yung isa sa kapatiran sa abroad. Nasa hospital siya. So kahit sa chat man lang na ipagpe-pray ko siya. So God, the owner of soil. Bawat tao, Kristiyano o hindi, pag natamnan yan ng salita ng Diyos sa puso, darating ang panahon, tutubo yun. Tutubo yun. Maaring sa ngayon matigas pa. But we can never tell and we can never know that tomorrow is the day ng kanyang kahandaan. Ready na siya. Kaya huwag pagsawaan. Huwag pagsawaan. Yung mga cell group natin na nawala, yung isa, chat pa rin. Kumusta ka na? Baka lang nakaligtaan niya magpaalam sa iyo na nasa ibang bansa na pala, at least alam mo, tuloy pa rin ang chat. Pero kung nasa tabi-tabi lang, tuloy pa rin. Paalalahanan lang. Tanungin mo siya, pwede ba tayo magkita sa Jollibee? Huwag kang mabahala, ako ang taya. Pwede ba yon? Kahit sa labas lang ng Jollibee kayo magkita. The point is maramdaman niya your interest. Maramdaman niya na nandun pa rin yung pagtingin mo sa kanya, na hindi mo siya binabaliwala. Di ba? Pwede mong i-chat. Punta ko sa iyo sa araw ng Martes. Pwede yun sabihin sa iyo, pwede naman, kaso nga lang naglalaba ako kasi yan yung time na paglalaba ko. Anong oras ka maglaba? Di ba? Simula ako ng 9:00. Okay, punta ka 9:00, pero dapat handa ka rin maglaba. Kasama niya habang naglalaba kayo, nagsishare ka. Pwede ba yon? Parang labas na naman sa ilong eh. Ha? Hindi mo lang siya sasamahan sa in good times. Di ba? That even in bad times, ramdam niya na ikaw ay kasama niya. Simula pandemic, natapos ang pandemic, o bago pa mag-pandemic, hindi namin nakita ang mag-asawang ito, yung namatay ang asawa kagabi. Ilang taon. Pero kagabi, nung nandun kami, di ako nagsalita. Nung makita kaming ganun, tumayo kagad yung babae. Yakap sa amin dalawa. Never nagsalita ako na kaya mo yan o ano. Never. Kasi alam ko, sapat na yung tapik ko sa kanya na parang nagsasabi, nandito lang kami. Sapat na. Dali ha. Ayan. Gusto na talaga magpapalit ito. Okay. Parang hindi niya na ako love. At gusto niya talagang umalis sa aking piling. Okay. Then the third one, God, the owner of seed. First, the owner of soul. Second, the owner of soil. Pangatlo, the owner of seed. Yung salita ng Diyos, merong kanon eh, binhi yun. Kailangan mo lang itanim. Kailangan mo lang ihasik sa puso ng tao. Kasi what you sow is what you reap. When you sow something that is good, kapag ikaw ay nagtanim ng mabuting bagay, aani ka rin ng mabuting bagay. Do you believe that? Kasi kung ano ang itinanim, yun din ang iyong aanihin.
Kaya kung gusto mong umani, mamuhunan ka. Amen. Kung gusto mo talaga na may resulta ang gagawin mo, paglaanan mo ng panahon. Hindi lang yung bara-bara. Hindi pupunta ka sa isang lugar pagkatapos ihagis mo, tumubo ka o hindi, wala akong pakialam. Hindi po pwedeng ganun. You need to invest. Aalagaan mo yan. Ang taong ito nag-invest. At sa kanyang pag-invest, pabalik-balik siya kasi gusto niya na umani. Ang problema, God is looking, for souls to be harvest sa kanyang mga anak. But man, what are we doing? Saan ba nakafocus ang ating paningin? Kasi gusto natin lagi tayong pagpalain. Pero yung communication natin doon sa king, wala. Pero yung kingdom, gustong-gusto natin. Kaya nung nagkausap, ang may-ari at saka nung tenant, doon pala nalaman ng may-ari, pinabayaan mo ang negosyo ko. Pinagkatiwala ko sa iyo. What have you done? I've waited for so long for the harvest. Naging mananampalataya ka, lumago ka, anong ginawa mo? Hindi ka man lang nagbahagi. Mahal ko yung taong yon, that is my business. Pero hindi mo nabahagi na ng salita ng Diyos, saan na napunta? Nasayang ang panahon. Kaya ang sabi ng tenant, Lord, sabi niya, Master, sandali po, bigyan mo pa ako ng 1 taon. Kasi ito ang gagawin ko. Lalagyan ko ng pataba. Mag-aalaga tayo. Amen. What you sow is what you reap. Kung ikaw may karamdaman sa ngayon at gusto mong gumaling, ipag-pray mo yung mga taong may karamdaman. Dahil nagtanim ka ng espiritu ng kagalingan, aani ka ng kagalingan. What you sow is what you reap. Kung gusto mo humaba panalangin mo, araw-araw ka manalangin. Susunod dyan, na ma-master mo na panalangin mo. Kung gusto mo, tumatag ang pananampalataya mo, araw-araw exercise your faith. So lahat ng bagay na gusto mong magresulta ng maganda, mamuhunan ka. Amen. Kung ikaw ba mamumuhunan sa bangko ng pera, aani ka ng tinapay o pera din? Pera, di ba? Kasi yun ang pinunuhanan mo. Yun kasi ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung meron kang negosyo at gusto mong lumaki ito, puhunanan mo. At kapag yan nalagaan mo, makikita mo isang araw, nagre-resulta ng maganda. Tayo pong lahat ay tumayo. And this is the conclusion. Okay? The business God, pag-aari niya ang kaluluwa, pag-aari niya ang lupa, pag-aari niya ang seed. Tamnan natin ng salita ng Diyos yung puso ng tao, and that is the soil. Kasi si Lord is after the result. Basahin po natin ang conclusion sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yun ang gusto ni Lord. Let that fruit remain. Because God, si Lord, siya yung Diyos na laging after sa result. Bakit? Kasi kung anong tinanim mo, hindi po pwede na hindi tutubo yan spiritually. Kapag bad ka, you can make the good person bad. But if you are good, you can make the bad person good because you are good. Si Lord, good siya. And He can make all people becomes good. If only may mga taong maghahayag about the goodness of God. Mabait si Lord.
Pero bago po tayo mag-pray, patuloy, gusto ko po munang i-welcome si Santi Delfin. Nandito ba si Santi Delfin? Asan po si, okay, ganda ng pangalan, Santi. Okay. Pero yung isa, ganun din ang pangalan, kaso, yung isa, Santi, yung isa, anong pangalan ulit? Santi rin. Senti. Okay, oo, tama, Senti. At saka si Sophie. Asan si Sophie? Okay. Magkakapatid ba ito? Okay. Pwedeng dito kayo sa harap. I just want to see your face. Sige, samahan niyo sila. Okay. Dito kayo sa harap. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Tutuwa kami kasi kasama nyo si Ate Sara nyo. Kakatuwa, no? Because heaven is for us all. Diba? Ang kalangitan para sa atin. Alam mo, pag nag-invest ka ng kabutihan sa tao, aanihin mo sa tamang panahon. Aanihin mo sa tamang panahon. Merong akong pinuntang isang lugar. Nung ipinakilala ako, lumapit, sabi niya, bakit doon sa picture mo ang tanda mo? Pero nung makita kita personal, gwapo mo pala. Eh, hindi naman ako nagtataka. Kasi lagi ko naman narinig ito kay Pastor Adang na gwapo ako. Eh, sanay na ang tenga ko sa ganon. The point is, sabi ko, kailan mo ako nakilala? Bali-balita lang. Ngayon nakita na kita personal. Parang si Epoy lang. No? Parang si Epoy lang. May nagpa-picture. Diba? Doon kay Punch Cola ba yun o Sponge Cola? Sabi ko, sino ba yun? Kasi pag nakilala mo si Lord about His goodness, and when you have Him into your heart, parang hindi ka lang magpapapicture, Lord, pwede ba araw-araw na tayo magkasama? Diba? Unat natin ang ating kamay sa magkakapatid and let us pray for them. Sige, unat mo yung kamay. Okay, sige. Sundin nyo yung prayer ni Pastor, ha? Na kahit si Pastor magpe-pray, parang prayer na rin nyo. Sige, sabihin nyo, Panginoong Hesus, salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Salamat din kay Ate Sara, kinamit mo para makarating kami rito. Dalangin ko, maghari ka sa aking puso. Ikaw na ang Jesus Christ ng buhay ko. Salamat sa pag-ibig mo. Iligtas niyo po ako sa mga panahon na masasama. At sa oras na ito, ang liwanag mo maghari sa aking isip, sa aking puso. Gawin niyo akong mabuting kabataan sa aking mga pamilya, sa aking mga kapatid, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kaibigan. Salamat po, ikaw ng Jesus, ng aking tagapagligtas. Sa pangalan mo, Panginoon. Amen. Okay, nak? Upo na kayo doon. Ganito ang gagawin natin. Lahat ng may negosyo, okay, lahat ng may negosyo, malaki o maliit, dito sa side na ito. Lahat ng may negosyo dito. Negosyante, lahat dito. Lahat naman ng may trabaho dito. Okay, sige, punta na po kayo rito. Lahat ng may negosyo doon, lahat ng may trabaho dito, okay. Lahat ng estudyante doon banda, lahat ng estudyante doon banda, okay.
Wala tayong pag-uusapan kung anumang uri ng trabaho, basta lahat na may trabaho dyan, lahat ng negosyante dyan, okay? Lahat ng estudyante doon sa likod na yon. Okay. Lahat ng nasa bahay lang, na nag-aalaga ng kanilang mamahal sa buhay, sama-sama rin kayo. Okay. Okay. Nagtatrabaho kayo, siyempre isip nyo para gumanda ang inyong buhay at ng inyong pamilya. Pero mangarap kayo na isang araw, kayo na ang boss ng inyong trabaho. Sa mga negosyante, maaring nagsisimula pa lang kayo sa maliit na bagay. But God is now starting to bless the works of your hands. Sa bawat galaw, parang isang driver lang, na ang kalsada mayroong sariling lingwahe. Kung ikaw ay driver, nababasa mo ang galaw ng kalsada. Ang isa sa galaw ng kalsada, kung ikaw ay driver, biglang may bola na tumawid sa kalsada, dadaanan mo, ibig sabihin yan, may susunod dyan at hahabol doon, kaya medyo stop ka. Kung ikaw ay nasa gawing kanan, may sasakyan, nauuna sa iyo at nag-stop, huwag kang didiretso. Baka kasi may tatawid. Yun ang mga tinatawag na pagbasa sa galaw ng kalsada. So, ganun din sa mga negosyante. Maaring nagsimula kayo sa maliit, but God is giving you a brilliant mind. Isang malusog na pag-iisip. Pag dumating ang panahon ng depression, dahil maarang ang negosyo ay unti-unting nagdi-decline, ask God kung ano ang ipapalit niyang mas mabuti pa doon sa iyong desisyon. O baka may pinagagawa sa iyo si Lord na wag ito ang itinda mo sa ngayon kasi ito yung panahon. Sa mga estudyante, wag lang kayo basta pumasok sa school. Pag-pray din ninyo yung kurso ninyo. Kasi marami akong nakita, ito yung kursong kinuha, pero iba pala ang trabaho pagdating ng nakatapos ng kurso. Pag-pray talaga ninyo na yung kurso na inyong yayakapin, ito yung magdadala sa inyo sa maayos na pamumuhay. Sa mga nasa bahay lang, huwag kayong magmumukmuk kapag kayo iniiwan. Pray for those people kasama ninyo na naghahanap buhay. Kasi sa totoo lang ako, mas gusto ko lang sa bahay at pakainin lang ako. Masarap yun. Kaya huwag kayong magmumukmok kapag naiiwan kayo. But pray na makabalik pa rin yung mga mahal ninyo sa buhay, sa inyong bahay. Sa bawat isa sa atin, merong kanya-kanya tayong ginagampanan. But then as this message that God have imparted into my heart, everything we do, let it brings glory to God. Magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Maging tapat sa maliit na bagay. Kasi yung bagay na yon na pinagtatapat mo, yon ang puhunan mo. Yon ang investment mo sa God. At dahil nagtanim ka ng ganon, patutubuin ng Diyos yan. Ang ibibigay mo sa Panginoon kasi para sa Diyos yon, tatanggapin ng Lord yon, pero para sa iyo yon. Lord, ito bibigay ko bilang katapatan. Kukunin ni Lord, ibabalik sa atin higit pa sa iyong puhunan.
Aanhin ni Lord yun. But God is not testing our obedience or even our faith. Kasi alam naman niya kung sino tayo. But when we became faithful to Him, God is so faithful enough. And He will give the desires of your hearts. Only delight yourself unto the Lord. And let it happen now. Tayo ay mananalangin. Panginoon, even sa Old Testament, nangusap ka. Mga tao na may kakayanan sa buhay, pero iniwang wasak ang iyong tahanan. Dalangin ko sa mga negosyante po, Panginoon namin. Bigyan mo po, Panginoon, sila isang pusong masayahin, pusong nakakonekta, Panginoon, sa iyo. Kaisipan, Panginoon, na punong-puno ng bright ideas. Punong-puno, Panginoon, ng kaisipan na ito po, Panginoon, nagpapaganda sa kanilang katatayuan sa buhay. Hindi sila mamomroblema, Panginoon, sa kung ano at kung papaano mapapalago ang kanilang negosyo dahil ang direksyon mo ang siyang masusunod sa kanilang mga buhay. Sa mga estudyante, dalangin ko, Panginoon, matuon ang kanilang kaisipan habang pumapasok, Panginoon, sa paaralan, yung future nila, Panginoon, ang nakikita. Na napakaganda po, Panginoon, nito kung magiging tapat lamang silang estudyante. At hindi po, Panginoon, sila masasidetrack sa anumang bagay na hihila, Panginoon, sa kanila upang hindi po, Panginoon, magkaroon ng pag-aaksaya sa kanilang pag-aaral. Punuin mo ang kanilang puso ng napakaganda po, Panginoon, sa hinaharap. At hindi lang mag-aral ng mabuti, kundi mag-aral ng maayos dahil sila ay estudyante ng aming Panginoon Hesukristo. Hindi lang sila makakatapos, kundi po, Panginoon, maging maganda ang kanilang kinabukasan dahil, Panginoon, sa kanilang kurso na kanila po, Panginoon, in-embrace. At sa aming mga nagtatrabaho, mga working people po, Panginoon, ng iglesyang ito, samahan mo po, Panginoon, sila araw-araw sa paglalakbay. Pagpasok sa trabaho, pag-uwi, Panginoon. Mga kamay, Panginoon, na nabababad sa computer o isip na nabababad po, Panginoon, sa pag-iisip na maganda. Mga paa na humahayo po, Panginoon, kung ito ay nasa field work sila. O lahat po, Panginoon, ng kanilang ginagampanan, dalangin ko, Panginoon, the joy of the Lord would always be upon them. Kasi yung joy mo po, Panginoon, ang kalakasan namin. And the merry heart po, Panginoon, mula sa iyo, yun din po, Panginoon, kagalingan namin. At sa bawat isang narito, dalangin ko po, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, na sama-sama. Turuan mo po, Panginoon, kami, O Diyos, na laging magpapasakop sa iyo. At lagi po, Panginoon, susunod sa iyong kalooban. Dahil ito po ang sekreto ng tagumpay. Dahil kapag kami nagtanim ng pagsunod, pati blessing susunod din sa amin. Kasi yun ang itinanim namin. Yun din po ang aming aanihin. Ang pagsunod sa iyo, lahat ng blessing din susunod sa amin. Kasi yun ang pangako mo. That if we seek you first, all those things will be added unto us. Yung kingdom mo and your righteousness mag-ari sa aming buhay. Muli po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat sa amin. And this all we pray. In Jesus' name. Amen. Okay, back na po tayo sa ating mga upuan.